Gigil na gigil ang mga palo ni Alyssa Valdez kontra sa kupunan ng Signal HT Spikers. Mga idol, nakakalungkot, laglag na at hindi nakapasok sa semifinals ang Creamline matapos silang talunin ng Signal HT Spikers sa loob po ng 5 set. Nakita naman natin ang dami naging errors at problema po ng Creamline Cool Smashers. So far, ang gaganda ng mga bitaw na set dito si Gian Morado. Nung set 1 po mga kaibigan, nakuha po ng Signal ang pagkapanalo sa score na 21-25. Pero set 2 at set 3 nakuha po ng Creamline ang pagkapanalo. Nung set 4 po akala natin tapos na ang laban at mananalo na ang Creamline, pero mahirap talaga no na magiging kumpiyansa agad. Set 4 dito nahirapan humabol po ang Creamline na wala yung kanilang chemistry at momentum na sunod-sunod na sana nung set 2 at set 3. Panalo ang Signal sa set 4 sa score na 22-25. Ito po ang nangyari sa set 5 po mga idol no. Dito nakalamang na agad ng 4 points no. 4-0 po ang score dito sa early ng set 5 sa Creamline at sa Signal. Ang nangyari dito mga kaibigan, unti-unti po humahabol ang Creamline Cool Smashers dahil napag-aaralan nila ang galawan po ng Signal HT Spikers. Kahit nga po sabihin natin na ito na yung sinasabi na intense and crucial game, ang ganda ng mga bitaw ni Gian Morado, nakita nyo naman. Wala talaga tayong duda dyan. Ang nagiging problema po dito, yung depensa ng Creamline sobrang hina. And then yung mga spikers naman ng CCS mga kaibigan, madaling nasasalaw ng Signal yung mga tira no. Si Tots Carlos madalas error pa yung kanyang pagsaserve, which is nasasayang po yung punto sana na makukuha ng Creamline Cool Smashers. Iba yung nangyari sa set 5 na wala yung momentum at chemistry at galing po ng Creamline Cool Smashers. Bruin po ninyo no, hindi makahabol ng CCS dito nga po sa set 5 at sinamantala po yon ng Signal HT Spikers. Alam nyo ang Signal, aminado naman talaga tayo, magaling yung kanilang pinakita, maganda no, very consistent po talaga na kahit nasa kanila ang pressure ng set 4 ay nagawa pa rin po nilang maipanalo ang laban doon sa set 4 po na yon. At sa set 5 mas naging kumpiyansa sila kasi early pa lamang ng set 5 ay lamang na po ang Signal HT Spikers no. Kahit hindi po nakapasok sa semifinals ang Creamline Cool Smashers, still sila pa rin naman ang number 1 at napakaganda po ng kanilang pinakita. Wala naman duda no, kahit sabihin natin na original na starting lineup ngayon ng CCS, magaling naman talaga ang Signal at hindi po natin yan maikakaila. Kinakailangan na lamang magkaroon ng Creamline ngayon ng big adjustment sa kanilang lineup at sistema para sa mga susunod na torneo ay mananalo na po ang ating Creamline Cool Smashers.